So yun, good day, hello mga idol. So may gagawin ngayon tayong Star Crown na China CRT TV, 17 inches. So tinanong ko yung may-ari kung anong problema ng TV niya. So hindi niya rin alam, check ko na lang daw. Pero hindi pa natin na-check kasi wala siyang cord. So lagyan muna natin ng cord or balatan muna natin to. Tapos isaksak natin, no? So ito na mga idol, na balatan na natin. Try natin isaksak kung anong problema ng TV, no. So yan, nasaksak na natin. Dagtarin lang natin para hindi siya mahulog. So yan, on natin. So walang power yung TV niya mga idol. So hindi umilaw yung kanyang LED indicator, no. Wala. So wala siyang power mga idol. O share na rin natin tong isang ginawa natin. Ang brand niya naman ay Kenwood. Ito. Ayaw niya mag-oscillate, no. So flyback ang sira niya, no. Ito. Flyback. So okay na yan mga idol. So ito na tayo. Dito na tayo sa isang CRT TV. So yun na rin ang isa nating ginawang amplifier. So platinum. So okay na yan mga idol. Ready to ano na yan? Ready to boss. So ito yung kanyang board mga idol, no. China board, kaya same lang rin sa mga ibang China, kahit ibang brand. So yan. So medyo maalikabok. Pansin ko kagad yung capacitor dito, medyo bloated, no. At tag-chinek mo yung fuse, so hindi natin makita. So tester gamit tayo kung magbabuzzer. So kailangan natin matapos agad itong mga idol kasi may gagawin pa tayong washing, palit motor. Tapos isang electric fan, palit din motor yon kasi sunog. Nakabuzzer ba? Ayun, nakabuzzer. So yun, open yung kanyang fuse, oh. So malamang sa primary yung problema na to, 100%. Buzzer natin yung tester. So gumagana yung tester. So open yung fuse. Ayan. Kaya wala siyang power. So may saservicean pa rin kasi tayong LED TV na 55 inches. So after lunch daw, kailangan natin pumunta doon. So tapusin natin to agad mga idol. Check natin. Tuturuan natin kayo para malaman kung may iba pang sira sa primary. Para malaman nyo na rin kung paano mag-troubleshoot sa primary. So, buzzer test nyo lang yan mga idol. Or kahit continuity test. Yan, naka-buzzer tayo. So, kailangan hindi ito tutunog ng tuloy-tuloy mga idol, no? Kapag tumunog ng tuloy-tuloy, posibleng may shorted. Pwedeng regulator, pwedeng capacitor din, pwedeng diode. So, check nyo na lang isa-isa. So game, check natin mga idol. So hindi siya tumunog, no. Balik na rin natin. So hindi rin siya tumunog. Check natin yung tester. Gumagana naman mga idol, pero hindi tumutunog, no. May posibilidad na high resistance na yung ating equivalent series resistance ng ating capacitor. High capacitance na siya, no. So tanggalin natin mga idol, tapos i-check natin actual. Ayun. Mukhang putol pala ang paa kasi inangat ko yung capacitor. So yan, oh. Kita nyo ba? Putol ang paa ng capacitor. Inangat ko yung capacitor, gumalaw na agad, pero yung paa na iwan. Nag-leak na yung ating capacitor. So 100% na sira, no? Kasi dapat ay tutunog yan mga idol kapag good yung circuit. Tutunog siya pero mawawala. Kapag tuloy-tuloy naman yung tunog, may shorted.
Diyan natin malalaman kung okay na yung primary natin sa resistance. So yung regulator hindi ko na yan i-check kasi hindi naman nag-buzzer yung ating tester. So malamang baka ito yung dahilan kaya pumutok yung ating fuse. Nag high ampere siya pero hindi siya shorted. Hindi shorted yung circuit. Nag high ampere lang siya kasi sira yung capacitor. Gawa rin niya ng liquid na dumaloy dito sa circuit kasi siyempre pag nag-leak yun, dadalo yung tubig. Uy, dami yan ah. Para makasiguro tayo mga idol, gamit tayo ng analog kasi masanay ako sa analog eh. So gamitan natin ng analog yung ating regulator. Resistance tayo gaya kanina para malaman natin kung good. So yan, good nga, 100% good yung ating circuit. So capacitor lang yung sira na to mga idol. Ito lang naman chinecheck ko dito kapag may problema yung primary. So yan, capacitor lang yan. Check na rin natin yung diode para sure kasi minsan dalawa may shorted na isa o dalawa. Okay, wala, hindi pumalo lahat. So dapat dito ay papalo lahat, no? Pero hindi siya sasagad sa 0. Okay, good lahat. Good na yan mga idol, no? Check natin to. So good. Dito pala kasi putol nga pala yung fuse. So good, walang resistance. So high resistance yung ating AC component. So good. So capacitor lang at fuse ang problema na to. Palitan na natin tong fuse. Tapos capacitor. Okay na tong TV na to. Tapos palitan na rin to ng AC cord kasi wala siyang saksakan. So hindi rin kasalam ng customer, no. At syempre dahil unang gawa tong board na to, wala pang mga hinang. Pati ito, mukhang bagong bili. So, re-resolder na rin natin yan, no? Para iwas back job. So, yung lalo na tong vertical, kasi laging naglo-lose contact dito, tapos yung sa jungle. Ito yung mahalaga dyan, tapos yung nandito sa kanyang CRT board. So, hanap muna ako pamalit mga idol, then balikan ko kayo maya para hindi humaba yung video natin. So, bali ito mga idol, nakahanap na tayo ng mga pamalit. Bunot lang sa board. So, ito yung cord natin. Idudugtong lang natin yan. Tapos ito naman yung capacitor natin. Ang ipapalit natin 220 UF 400 volts. At yung dating nakakabit 150 UF 450 volts. So maraming nalilito, no, ano bang mas okay? So tumaas ba yung UF o yung volts? Kasi itong volt na to bumaba siya, naging 400 imbes na 450. At yung UF naman tumaas, naging 220 UF ang ipapalit ko. Ito naman 150 UF. So marami nalilito kung ano mas okay, kung mas mataas ba yung UF o mas mataas yung volts. So ganito yan mga idol, no. Depende yan sa paglalagyan nyo. So tulad na to, nasa power supply yung paglalagyan ko. So alam naman natin yung power supply, 220 volts ang input. Pagdating sa capacitor, nasa 300 plus. So 400 volts, pasok pa siya kahit bumaba siya ng 400, no. So pasok pa siya sa capacity kasi nasa 300 plus yung nasa capacitor. So ang trabaho lang kasi na to mga idol, siya yung magpi-filter, no. So okay lang kahit tumaas yung UF natin, kahit maging 440 UF dyan ang ilagay mo, no, okay lang. Mas okay nga yun kasi mapi-filter niya ng ayos. So ito ilalagay natin 220 UF. So tanggalin muna natin yung mga excess na lead para ano. Tapos yung fuse, hininangan na lang natin siya sa gilid, tapos nilagyan natin ng paa.
So yan na mga idol, naikabit na natin yung fuse. Tapos yung capacitor na to 20 UF. So check na rin natin yung capacitor dito, baka bitak na. Kasi minsan kapag pumuputok yung fuse kapag itong sira. So okay naman. So mukhang ito lang talaga ang sira niya kaya pumutok yung fuse. So ito mamaya na natin dudugtong yung wire na ikakabit natin. So testing muna natin, no. So, lagay muna natin ito sa baba. So, testing muna natin kung mag-on yung TV. So, baligtarin lang natin to para masukatan din yung secondary kung meron na. So, on na natin agad yung power switch. So yan, naka-on na siya mga idol. Try natin siyang isaksak. Tapos tutok na natin to sa secondary para sure tayo kung may problema, mabubunot agad. So yan, 110, normal naman. At nag-on na yung ating TV. Hindi na pumutok yung fuse. So hindi lahat ng pagputok ng fuse shorted sa primary. So walang shorted na nangyari sa primary, nag high resistance yung ating capacitor, high capacitance, nag-leak na siya, putol yung paa kaya pumutok yung fuse. At meron na siyang picture, kaso rainbow, may mancha sa gilid kasi wala pa tayong degaussing coil na nakakabit. So na natin muna, resolder, tapos dudugtong ko na lang to, tapos konting adjust lang. So hindi ko na ipapakita yon. So ang pinakita ko lang, walang power yung TV natin. So ayun lang yung itinuro natin. So cut ko muna yung video, update ko kayo mamaya kapag tapos ko na gawin yung sinabi ko. So ito na mga idol, nadugtungan na natin yung kanyang cord. Nalinisan na rin natin yung board, tapos niresolder na rin natin, no. So yun, naka-on na. Hindi pa pala natin na-off yung switch. So tignan natin kung may picture na ba. Nakabit na rin natin yung mga degaussing. Dapat wala na siyang mancha, no. So yun, wala na siyang mancha sa gilid, oh. Blue na siya, plain blue na. So tignan natin yung menu. So yan, normal naman. Nababasa naman, ibig sabihin hindi blurred. 50 lang natin yan. Tapos yung color, 50 rin natin. Para pantay-pantay sila. So yun, mukhang okay na tong TV na to mga idol. Wala lang naman to power, so hindi ko nalalagyan ng antena, mamaya na lang kapag kukunin na. So yun mga idol, idadagdag ko na lang rin to sa video natin. Yung isang Star Crown kanina nakuha na, no. So ito Star Crown din yung brand niya. So Star Crown din tong TV na to. So China TV rin. So pareha silang walang power, kaya dadagdag na lang rin natin sa video natin. Ang problema naman na to, walang power pero tapos may nagwi-whistle, no. Nagwi-whistle yung kanyang power supply. So ang na-diagnose nating sira is itong flyback, tapos itong etch out niya. So check natin kung sira nga ba talaga bago natin palitan. So gamit tayo ng analog. Bali yung supply na to mga idol, nasukatan ko na, no, normal naman, 110. So ito na pala yung papalit natin, ang pamalit natin, na-ready ko na. Ayan, 1010A ang ikakabit ko. So ito yung kanyang etch out, no. Ito yung kanyang etch out. NPN to, pero kung mapapansin nyo, shorted na, no. Kahit sa PNP pumapalo na siya. Yan, shorted na siya, no. So papalitan na natin yan. Then itong flyback shorted rin. Pin number, kung dito kayo magbibilang, yung B plus at yung ground, isi-short nyo lang. Hindi naman pala isi-short. Ite-tester nyo lang yung B plus na to, 1, 2, 3, 4. Tapos dito 1, 2, 3, 4. Shorted na rin mga idol, no. Ayan, pang-apat din siya dito sa dulo. Tapos sa kabila, pang-apat din siya. Simula sa dulo, pang-apat. 1, 2, 3, 4. Ito yung B plus niya.
1, 2, 3, 4, ito yung ground. So dapat hindi siya papalo, no? Pero itong flyback na to, ayan, kung mapapansin nyo, pumapalo kahit baligtaran, no? Kahit dito yung negative, dito yung positive. Ayan. So kunin natin yung good nating flyback. So ito, bilangin natin 1, 2, 3, 4. So ito. Tapos 1, 2, 3, 4. So yan, oh. Hindi siya papalo. Hindi siya pumapalo, no? Kahit baligtarin natin, dito yung negative, dito yung positive. So yan yung reading ng flyback kapag good. So ito ay sira na, no? 100%. Ayan yung dahilan kaya nagwi-whistle. So papalitan ko na lang rin yung mga idol. So pero ikakat ko na yung video kasi mahaba na dahil idudugtong lang naman natin to sa isa nating video. So yan ang mga idol, naikabit na natin yung flyback at yung edge out natin, no? So try natin kung mag-on na. So ito yung flyback na luma. So saksak natin, naka-on na yung TV. So yan, narinig ko nag-oscillate yung tube, no? So try natin kung may picture, tingnan natin. So wala, no? So bago pa kasi yung flyback, i-adjust pa natin yung screen. So yan, nagkaroon na siya ng blue at medyo blurred. So yung mga yan, hindi ko na ipapakita mga idol. Pinakita ko lang kung paano ayusin tong no power with whistle, no? So hindi ko na nabidyohan kasi hindi ko na sana ito i-vlog. So idudugtong ko na lang to sa ating video. So adjust lang yan mga idol, medyo blurred tapos may itim siya sa taas at ilalim. So hindi ko na ipapakita yung video na yan. So kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.